Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang major and minor doctrines. So our concepts all about major and minor doctrines. So sa pananampalatayang Kristiyano, ang mga pangunahing katotohanan na mahalaga sa ating kaligtasan at pagkilala sa Diyos tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, ang Ebanghelyo at ang Trinidad. Samantalang ang minor doctrines ay ang mga pangalawang usapin na mahalaga pero hindi sentro sa kaligtasan, gaya ng mga pananaw sa end times, estilo ng baptism o forma ng pagsamba. So ang pagkilala sa kaibahan ng mga ito is tumutulong sa atin upang panatilihin ang pagkakaisa at iwasan ng di mahalagang pagtatalo. So our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4, ASND version. So mainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Christ must be protective of the major doctrines. So ang mga pangunahing doktrina ay hindi pwedeng ipagpalit o ipagwalang bahala dahil ito ang pundasyon ng tunay na pananampalataya, kaya't kailangang ipaglaban ang paninindigan ng bawat Kristiyano. Second is Christians must be lenient in minor doctrine. So, hindi lahat ng issue is dapat pagbulan ng pagtatalo sa mga bagay na hindi sentro sa kaligtasan. So, dapat tayong maging bukas, mapagpakumbaba at marunong makinig. And lastly is, Christians must be loving and respectful at all times without compromising major doctrine. So, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay marunong makitungo ng may pag-ibig at respeto kahit hindi pareho ng paniniwala sa ilang usapin. So, basta't ang mga pangunahing katotohanan is hindi siya nasisira. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is prioritize studying major doctrines over minor. So, dapat nating bigyan pansin ang pag-aaral ng mga katotohanang mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. So, dapat nating unahin ang Ebanghelyo, pagkatao ni Kristo at kaligtasan. Second is embrace unity by accepting our minor differences. So, hindi kailangan maging magkapareho sa lahat ng bagay upang magkaroon ng pagkakaisa. So, yung pahalagahan lang ang ugnayan kaysa sa pagtatalo. And lastly is discuss our differences lovingly and respectfully. So, sa mga usaping may pagkakaiba ng pananaw is dapat natin ipahayag ito ng may kababaang loob at malasakit na hindi mayabang o mapanumbat. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how should you deal with fellow believers concerning major and minor doctrines. So, para sa akin, dapat tayong maging matatag at hindi matitinag sa mga major doctrines tulad ng kaligtasan kay Kristo, ang Trinidad at ang inspirasyon ng Biblia. Ngunit sa mga minor doctrines gaya ng pananaw sa raptures o estilo ng pagsamba, dapat tayong maging mapagpakumbaba, mapagparaya at mapagmahal. So, ang layunin kasi natin ay hindi ang manalo sa arguments, kundi ang mapanatili ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Dahil sa ganitong paraan is makikita ng buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa ating ugnayan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa liwanag ng iyong salita. Turuan mo po kaming maging matatag sa mahalagang doktrina ng pananampalataya at maging mapagpakumbaba sa mga usaping hindi pangunahing mahalaga. Lord God, bigyan mo po kami ng pusong mapag-isa, mapagmahal at mapagbigay upang sa lahat ng bagay, ikaw ang maitaas at maipakita ang iyong kawalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.